Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Panibagong yugto ang nagsimula sa ating bansa ngayong araw sa paglagda ng makasaysayang kasunduan sa pagitan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front. Ito po ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na inaasahang tatapos sa ilang dekada ng gera sa Mindanao. Kabilang sa mga nakapaloob sa kasunduan, ang hindi na paggamit ng armas ng MILF at ang pagbuo ng gobyerno na papalit sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Nakatutok si Joseph Morong live mula sa Malacanang. Joseph! Mel, Igan, makasaysayan nga ang araw na ito dahil ang pagpirma ngayon sa kasunduang pangkapayapaan ay layong tuldukan ang dekada-dekada ng Muslim insurgency sa ilang bahagi ng Mindanao. Matapos ng 20 taong pakikipaglaban at 17 taong negosasyon, ito ang bagong yugto para sa Moro Islamic Liberation Front o MILF at sa gobyerno. Ngayong araw, pinirmahan ng gobyerno at MILF ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Lumagda sina GPH Chief Negotiator Professor Miriam Coronel Ferrer at MILF Chief Negotiator Mohager Iqbal. Sinaksihan ito ni Pangulong Noynoy Aquino, Malaysian Prime Minister Najib Razak, MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim at Presidential Peace Advisor Secretary Ging Deles. Ito ang pinakahuling dokumento magtatali sa lahat ng annexes na napagkasunduan sa huling nakalipas na 2 taon sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Sa napagkasunduan ng gobyerno at MILF ay magtatatag ng isang parlamentaryong forma ng gobyernong papalit sa kasalukuyang alam natin na Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. Tatawagin itong Bangsamoro at sa halip na armadong pakikibaka ay lalahok ang MILF bilang isang partido politikal sa isang eleksyon ng mga assemblymen sa 2016 elections kasabay ng presidential elections. Hindi nagagamit ang armas ng MILF kapalit ng mga programang pang-ekonomiya sa mga Bangsamoro territories. Casting its stake in democracy by vying for seats in the Bangsamoro elections. The Bangsamoro shall form a perimeter of vigilance against the spread of extremism. It shall act as a bridge of moderation. Sa kanyang talumpati, dinagdag pa ng Pangulo na panahon na raw para itama ang hindi pagbibigay prioridad sa Mindanao na ugat daw ng paglaban sa gobyerno. These people ask and have been asking a legitimate question. What did we do to deserve this? The simple answer is, you don't. No one does. My father taught me, if you tolerate the abuse of the rights of one, it sets the stage for the abuse of your own rights. The only correct action then is to stand up for your brother whose rights have been abused. Otherwise, we will only be condemning ourselves to suffer the same fate. Sinugandahan ito ni Presidential Peace Advisor Secretary Ging Deles. Panahon na raw para wakasan ang karahasan. Ibinigay halimbawa pa ni Deles ang storya ng mga batang bakwit o yung mga evacuees na tumakas sa gera. At henceforth, no family shall be forced to drive their children away for fear of their being maimed or wounded by conflict, and that no child ever again has to cross a raging river and knock on a stranger's door to beg for protection. Tama na. We are all tired of it. A new dawn has come. Sinabi naman ni MILF Chairman Alhaj Murad na hindi lamang daw ito para sa MILF, kundi para sa iba pang grupong nagtaguyod ng kapakanan ng Bangsamoro tulad ng Moro National Liberation Front o MNLF ni Nur Miswari. The Comprehensive Agreement on the Bangsamoro is the most fitting solution to the undying aspiration of the Bangsamoro to have their rightful decent and honorable standing as enjoyed by our forebears. The Comprehensive Agreement on the Bangsamoro is not only for the MILF, it is for the MNLF as well. As much as it is for all the Muslim ethnic tribes. Nanawagan naman si Malaysian Prime Minister Najib Razak na suportahan ang pagpasa sa Bangsamoro Basic Law at tatapatan raw na ito ng pagtulong sa pagpapaunlad sa Pilipinas. 40 years ago, darkness came to Mindanao. In a struggle that breached a generation, 150,000 lives were lost. Today, we turn to face the light. Today belongs to the Philippines and to the people of the Bangsamoro. Nagbabala naman si Pangulong Aquino sa mga nagbabalak idiskaril ang pagtatayo ng isang Bangsamoro government. I will not let peace be snatched from my people again. Not now.
Mel, Igan, pagkatapos nitong pagpirma bandang alas 6, bago mag alas 6 ng hapon ngayon, ay inimbitahan ng Pangulo itong sila Malaysian Prime Minister Razak at ang MILF leadership sa isang merienda sa Sena. Mel, Igan? Maraming salamat, Joseph Morong.